Hi guys! Welcome back to my channel guys. So today mga kalaag tayo ay mag-hotpot. So ang video natin ngayon ay puro kainan. Walang diet ngayon. Kasi kailangan natin din bumawi-bawi ng lakas. Minsan-minsan din kumain tayo ng masasarap. Diba? So ngayon guys, kwento natin dito yung buhay-buhay natin sa Hong Kong, kung anong ginagawa natin. Ito, minsan gusto namin nagki-craving kami ng mga pagkain, mga hot pot at saka barbecue. So kailangan din natin gumastos kahit konti lang naman. Paminsan-minsan lang naman to, hindi naman to lagi-lagi kasi ba mumulobi din tayo pag lagi tayo kakain ng ganito. So dapat din i-enjoy natin yung buhay natin. So ayun guys, dito tayo sa barbecue. Ito ay Korean barbecue. Dito yan matatagpuan sa Mongkok Exit A1. Guys, napakasarap ng beef nila dito guys. I recommend guys na kung sino yung mga OFW dito sa Hong Kong, i-try nyo dito sa Korean barbecue. Dito lang yan sa Mongkok. At isa pa guys, mura siya. Mura siya pag mag-start siya ng 11 to 1 o'clock. 158 lang guys ang kasama na yung doon ang service charge. Pero kami late na kami pumunta dyan guys kasi ganito yung kwento. Pumunta kami doon sa kabila kasi gusto namin mag-hotpot kasi nagtitipid nga kami. 108 lang sana doon, tapos may pa-costume pa kasi may nag-vlog yun. Ayun, sumikat guys. Pumunta kami doon alas 2 na. Pagpunta namin doon, ayun, sobrang daming tao. Tapos pagpasok namin, kulang na ang pagkain, tapos hindi nagre-refill. Parang na-disappoint kami doon kasi sa dami-dami ng mga tao doon, tapos kulang sila ng staff. Parang hindi namin kaya doon na parang wala kaming makakain na parang kung mura lang siya pero tapos maliit lang yung kakainin mo, kunti lang yung kakainin mo, wala nang pagkain doon. So maghanap ka na lang ng sulit naman yung bayad mo. So ayan, napunta kami dito sa Korean barbecue dito sa Mongkok. Guys, I assure you, masarap siya at saka mura lang siya. That time guys, yung binayaran namin is 178 kasi nakapunta kami dyan is 3:30 na kasi galing kami sa Yau Ma Tei. Naglakad pa kami papunta ng Mongkok para hanapin to na restaurant. So, ayan, sa kakamadali namin, kailangan namin kumuha ng pagkain hanggang 4 o'clock lang kasi cut off na sila. Yung tea time, yung lunch time is 11 to 4. So late na kami. So 30 minutes lang yung pagkuha namin ng pagkain para kami ay makapagluto. Pero yung oras naman na pagkain, start kami 3:30 hanggang 5:30. So 2 hours guys. So 2 hours, busog ka na, sulit na yung kakainin mo. So ayan na, nag-start na kami kumain. Ayan, tapos syempre hindi tayo marunong masyado mag-chopstick, kunti-kunti lang naman. So ayan guys, kanina pa tayo kumakain, kaya ayan, video na time. Tapos by the way guys, shoutout pala ako kay Kitats. Kami lang tatlo niyan, si Kitats at saka yung pinsan niya. So shoutout pala kay Kitats kasi libre lang doon niya, libre niya sa aming dalawa ni Joanne kasi first wedding anniversary ng asawa niya. Kaya shoutout Kitats, maraming salamat, nabusog mo kami. So ito yun guys, pagkain namin, nakakatuwa lang siya kasi sa kamamadali namin, sabi ko parang naimpatso na tayo nito nagmamadali tayong kumain kasi late na kasi, di ba? 3:30 na, tapos kailangan namin matapos ng 5:30. So sa susunod, sabi ko sa susunod punta tayo dito ulit. So agahan natin para hindi naman masyado malaki yung bayad, di ba? 158 lang pag 11 ka talaga mag-start. So kami nandun na kami sa
patapos na yung lunchtime. So, yung binayaran namin is 178. Pero napakasulit naman yung 178 mo kasi marami ka naman makakain. So, ito yun guys. Ang location nito guys ay sa Mongkok Exit A1. Harap lang siya ng, kumbaga sa Jollibee, sa likod siya ng Jollibee. Harap siya ng Langham. Nasa second floor siya. Second floor. So, marami na ang pagpipilian kasi siya barbecue at saka mayroon pa siyang hotpot. Kumbaga may nakaluto na siya ng mga soup na ulam. So marami kayong pagpipilian talaga. Hindi kayo magsisisi sa binayad nyo dyan. So ayan, konting kain-kain, kwentong-kwentuhan, mga problema sa buhay. Tapos inom-inom ng mga soft drinks. Pero alam mo, yung soft drinks nila, unli naman lahat yan. Tapos, by the way guys pala, unli yung soft drinks niya. Walang cut-off na time. At saka yung ice cream. So, wala siyang cut-off. So, kami, kasi late na kami, yung cut-off namin sa pagkain hanggang 4 o'clock lang. Yung lulutuin namin at kakainin. Pero yung sa soft drinks, hanggang 5:30 siya. Pwede ka kumuha. At saka yung ice cream. So, wala siyang cut-off time. So, ayan na. Sige, kain lang. Sabi ko, tayo ay tataba nito at charot lang. Kahit paminsan-minsan naman, tayo ay mag-i-enjoy sa buhay. Lalo na masarap pag libre. Ay, nako, ang hirap pala mag-voice over. Sinusubukan ko talaga mag-voice over, mag-vlog para naman maiba naman yung yung video ko. Kasi puro na lang music background. So, ito ngayon, subukan natin mag-voice over para naman may kwentuhan naman, diba? Parang di boring. Sana makinig kayo ng maigi. Makinig kayo sa kwentong walang kwenta. Charo. So, by the way, guys, ito kwento ko lang, si Kitats, siya yung kasama ko sa sa pag-start namin sa Maynila pa, sa pag-apply namin papunta ng Hong Kong. So, magka-agency kami. So, doon sa agency, nagkakilala kami. So, 7 years na. Kasi, more than 7 years na rin ako dito at saka siya. So, matatapos na yung pang-apat namin na kontrata. So, baga matatapos na namin yung 8 years na. 8 years na. Malapit na mag 8 years. Tatapos na yung kontrata. Pero nga. Wala tayong ipon. Ano ba yan? Sino bang 8 years dito na walang ipon? Shout out sa inyo. Pero yung 8 years naman, siyempre may na-invest din. Yung bahay ko hindi pa tapos. At may nabili na lupa. Yun. Tapos, ang hirap talaga na maging, ngayon ko lang na-realize na pag OFW ka talaga, kulang talaga yung pera. Akala siguro ng mga tao, pag OFW ka, maraming pera mo. Kasi hingi ng hingi. Pero in reality, pag tayo na sa ibang bansa, wala tayong pera. Hindi ko alam kung bakit ba tayo ay nagpapakahirap tapos tayo ay nagtitipid din. Alam ko naman siguro kung sino yung nagtitipid ng mga kagaya ko, OFW, nagtitipid din ng pagkain. Ito, paminsan-minsan lang naman kami ito ginagawa. Siguro, once a year, sa isang taon, isang bisis lang yan mangyari. Para naman ma-enjoy mo yung buhay mo. Kahit isang taon, isang bisis, okay na yun. Pero mostly talaga, hindi kami lumalabas ng gumagala na ngayon kasi ang daming utang, ang daming bayarin. Diyos ko. Tapos, syempre, doon yung yung mga umuutang, mga kapatid, pamilya, lahat-lahat na lang. Hindi ka talaga makakaipon. So, walang ipon. Shout out pala ako doon sa mga OFW na maraming ipon. Sana all. Kami, ay nako, walang ipon. So, sa 8 years ko, yung na-invest ko lang, meron akong 2 hectares na kuprahan,
Tapos nakabili ako ng 66 square meter na lupa. At yung bahay ko na start na siya. Tapos yung bahay ng magulang ko na ano din, nakatulong din naman. Pero parang hindi ko masyado na, kumbaga maraming nasayang na pera. Kasi kwento ko to sa'yo, yung mga OFW talaga na nagpapautang. Naku, iwasan nyo talaga yan. Kahit kilala mo pa, kaibigan mo pa, wag na wag talaga kayo magpapautang ng, lalo na pag malaki. Kasi at the end, masisira yung pagkakaibigan nyo dahil lang sa pera. 'Di ba? Tapos dahil sa pera, ayan, malaki talagang problema. So doon, meron akong mga kaibigan na napautang ko. Tapos matagal magbayad. Yung iba hindi nagbayad. So lesson learned talaga yan sa atin, guys. Lalo na lahat ng mga OFW. Wag na wag talaga kayong magpapautang. At wag na wag talaga kayong, yung halimbawa yung mangungutang kayo sa mga pautangan dito kay Premo, kay ano dyan, public, ano dyan. Tapos makikisabay, isasabay-sabay kunwari. Tapos pag oras na ng bayaran, wala na. Di, ikaw na yung kargo lahat mo na utang na babayaran mo. Tako, dyan yung ang iiwasan nyo. So yan ang kwento, guys, ng ating paghihirap. Nabawasan ang magpautang. Huwag talaga magpautang. Siguro pwede magpautang 100 lang, hanggang doon lang. May limit talaga. Kasi kung magpapautang kayo tapos lalo na sa mga pautangan, tas makikisabay, tas hindi babayar, ay Diyos ko Lord, sinasabi ko, para kayong pumapasok sa butas na wala ng kalalabasan. 'Di ba? Ang hirap talaga. Ang hirap kumita ng pera. Tapos masasayang lang. Ang laki lang ng gagastusin. Ang laki ng kasiraan. So ayan na. So, malapit na kami matapos nito sa pagkakain. Kunti-kunti na lang kasi parang may empatso na yung tiyan ko dyan. So, dito na lang tayo. Kakatapos na lang itong pag-voice over. Nakakaloka pala pag-voice over, no? Parang mauubusan ka siguro ng sasabihin. Pero, next time, guys, mag-voice over din ako. Kukwento ko sa'yo yung buhay-buhay natin. Paano tayo... Ano bang ginagawa dito sa Hong Kong? Yung kaibigan ko si Kitats at saka ako, pinalad naman sa amo. Isang amo lang sa loob ng 8 years. So, ganun lang talaga. Nandito yung pagtitiis. So, ayan na. Again, hanggang dito na lang tayo, guys. Maraming salamat. Sana mag-enjoy. Keep safe and sound.